Mga ka-confess, bago natin simulan ang wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakakilabot, nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Mark. Ako ay isang 40 anyos na lalaki, may disenteng trabaho at maituturing na may matatag na pamilya. May asawa at 2 anak na parehong nag-aaral sa kolehiyo. Sa labas, mukha kaming perpekto. Ang aming bahay ay malaki, may 2 sasakyan at halos wala akong maipipintas sa asawa ko, si Sarah. Si Sarah ay isang mapagmahal na ina at asawa. Maayos siyang magdala ng bahay at hindi niya ako pinababayaang umalis, na hindi plansado ang damit at hindi nakahanda ang baon ko. Pero Ate J, hindi ko maipaliwanag. Sa loob ng aming halos 20 taong pagsasama, unti-unting kumupas ang apoy. Ang aming pagmamahalan ay naging isang rutina. Ang halik sa umaga ay naging mabilisan at parang obligasyon na lamang. Ang gabi ay ginugugol namin sa panonood ng TV. Ngunit hindi kami nag-uusap ng matagal. At ang aming pisikal na relasyon ay naging napakabihira. Isang beses sa isang buwan, kung hindi pa yun na-skip. Ang pakiramdam ko, naging magkaibigan na lang kami na nagsasama sa iisang bubong, may responsibilidad na palakihin ang mga anak. Nangungulila ako, Ate J. Sobrang nangungulila ako sa kilig, sa atensyon, at sa init na matagal nang nawala. Ang bawat gabi ay nag-iiwan sa akin ng isang butas sa dibdib ko. Isang pakiramdam na may kulang. Sa aking opisina, kapag tahimik ang lahat, minsan, tumititig lang ako sa labas ng bintana at nagtatanong, ito na ba talaga ang buhay ko? Hanggang dito na lang ba? Dahil sa pangungulilang ito, naghanap ako ng ibang paglilibangan. Imbes na matulog, nag-i-scroll ako sa aking cellphone habang si Sarah ay tulog na. Doon ko natuklasan ang mundo ng mga chatrooms. Sa una, simpleng kwentuhan lang tungkol sa trabaho at politika. Pero dahil sa mga link na binibigay ng mga kasamahan ko sa chat, napadpad ako sa isang lugar na puno ng mga taong naghahanap din ng kapareho kong sitwasyon. Atensyon at bawal na kasiyahan. Hindi nagtagal, Ate J. Naging regular ako sa isang particular na chatroom na may pangalang Forbidden Flames. Dito, nagtatago ang mga taong may asawa na naghahanap ng masarap na bawal. Isang temporary escape sa monotony ng kanilang buhay. Ang una kong profile ay nag-iingat, nagmamasid lang at nagbabasa. Pero ang mga kwentong binabasa ko ay nakakabighani at nakakapukaw ng imahinasyon. Ang bawat mensahe ay parang lason na unti-unting gumagapang sa aking sistema. Doon ko nakilala si Ching. Ang kanyang username ay Sweet Whisper. Sa simula, simpleng flirtatious exchange lang. Magaling siyang makipag-usap. Hindi siya bastos, pero punong-puno ng double meaning ang mga salita niya na talagang aakit sa isang lalaking uhaw sa atensyon. Sinabi niya sa akin na 30 taong gulang siya, isang marketing executive, at kasal din sa isang lalaking laging abala at hindi na nagbibigay pansin sa kanya. Pareho kami ng sitwasyon, Ate J, at ang pagkakatulad na yon ang naging tulay namin. Unti-unti, naging pang-araw-araw na ang pag-uusap namin. Mula sa chatroom, lumipat kami sa isang mas pribadong messaging app. Nag-iingat ako, Ate J. Gumamit ako ng burner phone na itinatago ko sa compartment ng kotse. Kapag nasa banyo ako o nasa kalagitnaan ng meeting, sumusulyap ako sa phone, naghihintay ng mensahe niya. Ang mga mensahe niya ay parang bitamina na nagpapalakas
at nagpapasigla sa akin sa buong araw. Ang dating pangungulila ay napalitan ng pananabik. Ang aming usapan ay naging mas matindi. Hindi na lang basta kwentuhan. Nagpadala siya ng mga pictures niya, hindi bastos, pero sapat na para mag-apoy ang imahinasyon ko. Mga selfie na kuha sa opisina, nakangiti, may mapupulang labi, at laging nakasuot ng mga damit na bumabagay sa kanyang magandang pangangatawan. Nagpadala rin ako ng akin, syempre, at ang kanyang mga papuri ay nagpaalala sa akin ng pakiramdam na muling maging attractive sa mata ng isang babae. Ito ang aking adiksyon. Naging masigasig ako sa trabaho dahil alam kong pagkatapos ng araw, may naghihintay na sweet whisper sa kabilang linya. Nangyari ang hindi maiiwasan, Ate J. Sa isang gabi ng matinding emosyon at pangungulit niya, nagpadala siya ng isang mensahe na nagpabilis ng tibok ng puso ko. Mark, I wish I could feel your touch right now. Gusto kitang makita. Doon na nag-umpisa ang pagpaplano. Alam ko na mali, Ate J. Alam ko na malaking kasalanan ito kay Sarah at sa mga anak ko. Pero ang tukso ay sobrang lakas at ang boses ng konsensya ay napakalayo. Ang pangangailangan ko sa kilig at excitement ay mas nagbigay daan kaysa sa takot na mahuli. Ang pagpupursige ni Ching na magkita kami ay napakatindi. Gumamit siya ng mga salita na nagpaparamdam sa akin na ako lang ang lalaking makakaintindi sa kanya. Ako lang ang makakapagbigay sa kanya ng tunay na kaligayahan. Ito ang mga salitang kailangan kong marinig. Ang naging palusot ko kay Sarah ay isang business trip sa Batangas. Ako ay isang sales manager, kaya madali lang para sa akin na mag-imbento ng isang urgent meeting sa isang kliyente na kailangan kong puntahan at tuluyan ng isang gabi. Nag-impake ako ng damit, nag-iwan ako ng allowance at hinalikan ko sila sa noo. Isang halik na ngayon ko lang napagtanto ay puno ng kasinungalingan. Mag-iingat ka, mahal, sabi ni Sarah habang inaayos ang kurbata ko. Ngumiti ako, pero ang ngiti ko ay napakabigat. Sa halip na pumunta sa Batangas, nagmaneho ako patungong Pasay City. Ito ang napagkasunduan naming lugar, malapit sa isang malaking airport na magiging dahilan din kung sakaling may magtanong kung bakit ako nandoon. Napili namin ang isang motel sa Roxas Boulevard na kilala sa kanyang discreetness at mga kwarto na may garahe para siguradong walang makakakita sa amin. Ang biyahe papuntang Pasay ay punong-puno ng nerbiyos at pananabik. Ang kaba ko ay hindi dahil sa takot na mahuli, kundi dahil sa matinding pag-aasam na makita siya ng personal. Paano kung hindi siya kasing ganda ng nasa litrato? Paano kung hindi kami mag-click ng harapan? Nang makarating ako sa motel, agad kong ipinarada ang kotse at nag-check-in sa kwarto na napag-usapan namin. Ang amoy ng kwarto ay amoy disinfectant at matagal nang hindi nagagamit na aircon. Pag-upo ko sa kama, tumawag ako kay Ching. Nandito na ako. Room 305, bulong ko. Give me 5 minutes, darling. I'm almost there. Sobrang excited na ako. Ang boses niya ay malambing at bahagyang nanginginig sa excitement na nagdagdag sa init ng damdamin ko. Ilang sandali pa, may kumatok. Nagkunwari akong nag-check kung sinong kumatok para magmukhang normal. At nang buksan ko ang pinto, Ate J, doon ko nakita si Ching. Siya ay mas maganda pa sa lahat ng litratong ipinadala niya. Nakasuot siya ng isang fitted dress na kulay pula na nagpakita ng kanyang pormadong katawan at ang buhok niya ay nakakulot na bumagay sa kanyang mukha. Mark, mahinang sambit niya, sabay ngiti. Ang kanyang ngiti ay nakakabaliw. Hindi ko na hinayaan pang magtagal ang sandali. Nagkatinginan kami at agad kong isinara ang pinto at niyakap siya ng mahigpit. Ang yakap na yon ay hindi lang yakap, ito ay yakap ng dalawang taong uhaw sa pagmamahal at atensyon. Ang lahat ng guilt at takot ay pansamantalang nawala.
Ang sumunod na mga oras, Ate J, ay hindi ko na malilimutan. Ang lahat ng aming pinag-usapan sa chat ay naging realidad. Ang tagpuan sa Pasay City ay naging entablado ng aming pagtataksil. Ang bawat halik, bawat hawak ay puno ng kapusukan at pagkakasala. Ito ang init na matagal kong hinahanap. Ang kanyang presensya ay nagparamdam sa akin na muli akong buhay. Na muli akong isang lalaking may kakayahang magbigay at tumanggap ng matinding atensyon at pagnanasa. Ang mga salitang sinabi niya sa akin ay nagdulot ng isang matinding emosyonal na koneksyon. Isang koneksyon na mas matindi pa sa nararamdaman ko para kay Sarah dahil ito ay bago at puno ng panganib. Kumain kami ng takeout, nag-usap at nagtawanan. Ang aming kwarto ay naging isang sekreto na alam lang namin. Isang mundo na kami lang dalawa ang naroon. Kinabukasan, Ate J, bago mag-umaga, umalis na si Ching. Nag-iwan siya ng isang note. Salamat sa pinakamahabang gabi ng buhay ko. I'll miss you. Text me when you're safe. See? Naiwan akong mag-isa sa kwarto. Ang matinding init at kapusukan ng nakaraang gabi ay unti-unting napalitan ng isang mabigat na guilt. Tinitigan ko ang aking sarili sa salamin. Ang Mark na nakita ko ay ibang Mark. May matinding kasalanan sa mata at isang pakiramdam ng karumihan sa loob ko. Agad kong nilisan ng motel. Nagmaneho patungong Batangas para magkunwari na doon ako galing. Tumawag ako kay Sarah at sinabi ko na natapos na ang meeting at pauwi na ako. Ang boses ni Sarah ay masayang masaya at iyon ang nagpabigat ng aking loob. Pag-uwi ko, sinalubong ako ng masayang yakap ng aking mga anak at isang mainit na hapunan na inihanda ni Sarah. Ang lahat ay normal, Ate J. Sobra ang pagmamahal nila sa akin at iyon ang nagpahirap sa sitwasyon. Habang kumakain kami, tinitingnan ko ang mukha ni Sarah. Ang mukha niya ay puno ng pag-aaruga at napagtanto ko na wala siyang alam sa mga kasinungalingan ko. Ang buhay ko ay naging isang malaking palabas. Sa umaga, ako ang mapagmahal na asawa at ama. Sa gabi, kapag tulog na ang lahat, ako si Mark na naghihintay ng mensahe ni Sweet Whisper. Ang affair namin ni Ching ay nagpatuloy sa virtual na mundo at minsan, nagpaplano pa kami ng panibagong pagkikita. Ngunit Ate J, ang bunga ng kasalanan ay hindi nagtagal at dumating. Ang pangamba at takot ay laging nakasunod sa akin. Ang bawat ngiti ni Sarah ay parang saksak sa dibdib ko. Hindi ako mapakali at ang guilt ay nagpapahirap sa pagtulog ko. Isang araw, habang nag-iisa ako sa aking opisina, nag-isip ako, ano ba talaga ang gusto ko? Ang sandaling kasiyahan ba na puno ng kasinungalingan? O ang pamilya ko na binuo ko sa loob ng 2 dekada? Napagtanto ko, Ate J, na ang forbidden flame ay masisira lang ang lahat ng mayroon ako. Ang pamilya ko, ang aking mga anak, at ang pagmamahal ni Sarah ay mas mahalaga kaysa sa pansamantalang init na dulot ng pagtataksil. Kailangan ko nang tapusin ito. Kailangan kong putulin ang lason na kumakain sa buhay ko. Kahit masakit, kahit mahirap, nagdesisyon ako. Una, tinanggal ko ang burner phone. Sinunog ko ang SIM card at ibinasura ang telepono. Iyon ang unang hakbang para putulin ang ugnayan namin ni Ching. Agad siyang nag-message sa akin sa lumang chat app. Nagtataka kung bakit nawawala ako at nag-alala na baka nakita ako ni Sarah. Doon ko ginamit ang aking lakas. Nagpadala ako ng isang huling mensahe kay Ching. Isang mahabang mensahe. Ching, kailangan na nating tapusin ito. Masyado na tayong malalim. Kahit gaano pa kasarap ang bawal, hindi ko na kayang ipagpatuloy ang kasinungalingan. Mahal ko ang pamilya ko at ayokong masira ang lahat dahil sa sandaling kaligayahan. Huwag mo na akong hanapin. Sana ay makahanap ka rin ng kaligayahan na hindi nakatago at hindi puno ng guilt. Goodbye, Sweet Whisper. Pagkatapos kong ipadala yon, agad kong dinilit ang account ko sa chat app.
at hinarangan ng lahat ng paraan para makipag-ugnayan siya sa akin. Ang naramdaman ko, Ate Jay, ay isang halo-halong sakit at lunas. Masakit dahil tinatapos ko ang isang bagay na nagparamdam sa akin na muli akong buhay. Pero lunas dahil tinanggal ko na ang mabigat na pasanin ng kasalanan. Pumunta ako sa kwarto ni Sarah. Niyakap ko siya ng mahigpit, hindi dahil sa may kailangan ako, kundi dahil sa tunay na pagmamahal at pagsisisi. Hinalikan ko siya sa noo at sa pagkakataong iyon, ang halik ay totoo. Mula noon, Ate Jay, nagbago ako. Nag-iwan ako ng mas maagang trabaho. Ginugol ko ang oras ko sa pamilya ko. Nagsimula kaming mag-usap ni Sarah tungkol sa mga bagay na matagal naming hindi na pag-uusapan. Nagsimula kaming mag-date ulit. Unti-unti kong ibinabalik ang apoy sa aming relasyon, hindi sa pamamagitan ng pagiging bago, kundi sa pagiging mas naroroon bilang isang asawa. Mahirap, Ate Jay. May mga gabi na naiisip ko pa rin si Ching. Pero sa tuwing naiisip ko siya, agad kong binabalik ang isip ko sa aking pamilya. Ang pamilya ko ang aking anchor at ang kasalanan ko ang naging pinakamahalagang aral sa buhay ko. Hindi ko na muling hahayaang manalo ang tukso. Kahit kailan, Ate Jay, hindi ko sasabihin kay Sarah ang nangyari. Iyon ang pasanin na dadalhin ko habang buhay. Ang kasalanan na yon ang magpapaalala sa akin araw-araw na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa isang bawal na chatroom, kundi sa bahay na binuo ko. Mga ka-confess, at iyan ang kwento ni Mark, ang asawang lalaki na muntik nang masira ang pamilya dahil sa init ng isang online chatroom at sa kapusukan ng isang tagpuan sa Pasay City. Mga ka-confess, at iyan, diyan na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Ang kwento ni Mark ay isang paalala na ang mga tukso ay nasa paligid natin at ang bawat desisyon ay may malaking kapalit. Sana, sa kwentong ito, ay mayroon tayong napulot na aral tungkol sa kahalagahan ng katapatan at pamilya. Hanggang sa susunod natin, Kwentong Tagalog, Wild Confession. Huwag ninyong kalimutang mag-subscribe dito sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession at i-follow na rin ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Ingat kayo at naway manatili tayong matatag sa mga pagsubok ng buhay.